ibang balita, tinawag na overkill ni dating Pangulong Duterte ang paghahain ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Quiboloy sa Davao City kahapon. May banat din ang dating Pangulo laban sa kasalukuyang administrasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mahigit 100 pulis ang pinadala sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City para ihain ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Quiboloy at 5 iba pa kahapon. May air asset pa ng Philippine National Police na lumilipad sa ibabaw ng compound. Ang mga miyembro naman ng KOJC binomba ng tubig kahapon ng mga pulis na pumasok sa compound. Pati sa ibang property ng KOJC sa Davao City at Sarangani, sumugod ang mga pulis para hanapin si Quiboloy at arestuhin. Persahang binuksan ng mga otoridad na naka-full battle gear ang gate kahapon sa Glory Mountain at Prayer Mountain sa Davao City. Ang mga eksenang yan kinondena ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na administrator ngayon ng mga property ng KOJC. Tinawag niyang excessive at unnecessary ang paggamit ng pwersa ng mga pulis sa paghahain ng arrest warrant. Hindi rin daw katanggap-tanggap na nangyari ito sa isang place of worship. Tanong ngayon ni Duterte, ang overkill ba na ito ang magiging trademark ng administrasyon ngayon sa mga individual na hindi pa naman napatutunayang guilty? Dagdag pa ni Duterte, magiging pareho ba ang pagtrato ng administrasyon sa mga kritiko at mga taga-suporta nila? Paano raw masisiguro ng pamahalaan na mapapangalagaan nito ang saligang batas kung nilalabag naman daw ang mga karapatang pantao? Noong Abril, dumistansya si Duterte sa kaso ni Quiboloy at sinabing ayaw niyang madawit dito. Hindi rin daw niya tatanggapin kung sa kanya susuko ang pastor. Pinag-aaralan na raw ng kampo ni Quiboloy kung ano ang gagawin nilang legal na hakbang laban sa nangyaring tensyon kahapon. Tinawag ding illegal ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang ginawang paghahanap kay Quiboloy. Service of warrant of arrest, pero tamang ginamit yung salita, nagkaroon po ng raid. At yan po ay labag talaga sa ating Bill of Rights. Marami rin magkukonsidera na yan po ay isang, form of disrespect sa isang ginagalang na sanctuary, na isang grupo na mayroon pananampalataya. I am sure kung ito po ay nangyari sa isang Catholic simbahan, and there would be widespread outrage already. Para naman kay Senator Risa Hontiveros, posibleng may breakdown sa intelligence gathering ng PNP. Muli siyang nananawagan sa PNP na siguruhing walang impluwensya si Quiboloy o Duterte sa mga pulis. Hiling ng senador kay Duterte, tumulong na lang na hanapin kung nasaan ang pastor. Sa ngayon, tahimik na ang paligid ng properties ng KOJC malayo sa tensyon kahapon. Pero patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga miyembro ng KOJC laban sa mga pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.